araw pa lang ng Marso at hindi pa man opisyal na tag-init, hatid ko naman sa inyo ay mga negosyo na sa bulsa nyo ay hit na hit. Sawadee ka! Mula telebisyon at pelikula, si Rachel Obanco. Ngayon, sa kusina na siya nagre-reyna. Double egg tayo, ha? Let's go! My love is really in cooking right now. Every single luto, parang alam ko kasi gumagawa ako ng artwork. Magugulat ka sa mga Pilipino kung bakit sobrang dedicated and love nila ang Thai cuisine. Cheers! Sino ba naman ang hindi mag-e-enjoy sa hottest gimmick na ito? Ang bagong discovery kong walang tapon. May pambara na, may panulak pa. Sarap po ng coffee. Ang unique po ng taste. May chocolate po siya. So, okay na okay po siya sa coffee na medyo mapait. First time ko din po makakita ng cookies na mayroong hot chocolate sa loob po. Dito po kasi sa Marikina, mahigpit po sila sa disposable cup. Na-inspire po talaga ako sa gumagawa ng edible na straw. Naisip ko, bakit hindi natin gawin sa baso? Ngayon papainit na naman ang panahon. Gusto niyo bang mahiga at mag-relax sa tubig na maraming bula? O diba, siyala, bath bomb ang tawag dyan. Project mo to sa school, Ryan? Yes po, nagsimula po siya noong grade 12. With my capital of 1,700, baon ko nun. And then, nanghiram ako sa parents ko ng 5,000, parang additional, para lang makagawa ulit ako. Kano kita mo? Around 5 to 6 digits po per month. Kapag sinabi o kinanta ang zibong, tiyak na siya ang maiisip. Si Rachel Obanco, super sexy ng commercial model na pinasok din ng telebisyon at pelikula. Pinausok ang screen sa kanyang hot na personality. Ngayon, nag-aapoy pa rin sa hotness itong si Rachel. Mula telebisyon at pelikula. Ngayon, sa kusina na siya nagre-reyna. Housewife tayo! O diba, para feel na feel na nasa Thailand, pati ako umaura. Dito kasi sa Tagaytay, hindi na lang dobo lalo at buko pie ang matitikman. Ang kanegosyo nating si Rachel, naghahain ng authentic Thai dishes. Sawadee ka, Miss Susan! I made it dito sa Thailand, in Tagaytay! Mula sa pagsasayaw gamit ang apoy, certified Thai chef na ngayon si Rachel. One time, lumipad kami ng Bangkok para to check our business there. Naipit kami sa pandemic. Doon na yung natuto na ako magluto kasi wala akong choice kundi pagluto si Leona at si Mami 3 times a day. Sa Thailand daw niya na-discover ang kanyang passion for cooking. Kinarin na niya ang pagluluto. Nag-aral pa talaga ako. Blue Elephant ako. Wow! Yes. Blue Elephant ka. Lahat ng gusto kong lutuin sa Blue Elephant. Nag-aral din ako sa Chiang Mai. And then mag-aaral pa uli. At nang magbalik Pilipinas, ipinatikim na niya sa mga Pinoy ang kanyang Thai food specialties, courtesy of Chef Kun Lek. Kun means Miss. Lek is the name given to me my mom when I was a little girl. Ang kapatid ko naman, si Lani naman na nagdugtong ng pangalan na yun. Ginawa niyang chef name ko. Sabi niya, ano bang gagamitin natin kasi masyado kang kilala as Shibum, as Kokak, or as Fire Queen. Para makalimutan nila yun, get a Thai chef name. Sa kanilang 5 hektaryang farm sa Tagaytay, pwede na kayo mag-relax at na-experience ang Kun Lek Thai Dining. Sa presyong 3,500 pesos per head, matitikman mo na ang iba't ibang Thai set tulad ng Bangkok set na mayroong Niang Kham, pomelo salad, Tom Yum Goong, shrimp pad Thai, Thai white chicken, mango sticky rice, at Thai milk tea. Ang lahat ng yan, authentic Thai ang sangkap at lasa. Hindi ka ba nahihirapan mag-ship from Thailand to here? Talagang yan ang hirap na hirap ako. Pero kasi nakaprogram naman ako na alam ko in 2 months mauubusan ako. Every month, kung kinakaya namin ni Mami, bumupunta naman kami ng Bangkok. Hindi ako nagsishopping eh. Ang inuuwi namin ni Leona, maleta naman, pati kay Mami, yung tagta 30 kilos na yan, mauuwi na yan sa ingredients ko. Kaya nakakaawa sila, wala sila na shopping pagkasama nila ako. Dahil gusto raw ibigay ni Rachel ang full Thailand experience sa kanyang mga customer, very hands-on daw talaga siya sa negosyo. I wake up as early as 4 a.m. just to cook. Okay, labas na to. Pagdating araw sa kusina, bawal daw magganda-gandahan. Dapat laban. Okay din. Let's go.
Asa na yung plato ko sa kausoy? O double egg tayo ha. Ganito talaga ang usapan dito, yung mga parang nagmamadali lang. Yung parang nag-aaway, susuntukan lang. Dito sa Tagaytay, hindi na lang double lalo at buko pie ang matitikman. Ang kanegosyo nating si Rachel, naghahain ng authentic Thai dishes. Huwag na nating patagalin, gutom na si Self. Tikman na natin yan. Ang first dish, Miang Kham, isa sa kanilang traditional Thai snacks. Exciting! Cheers! Cheers! Ngayon ako nakatikam nito, ha? Tikman ko tong That's the kausoy. tausoy. Yeah. May na ako sa manghang pero tayo lang. Dead mo sa anghang to. Kinaya mo ha, galing ha. Bakit malamap naman? Hindi, sarap! Next naman, Pad Thai. Yung noodles na hindi yan local ha. Imported yan, isa yan sa pampabigat ng bag ko. Sarap? Kasi may nakakainan naman ako mga Thai restaurant eh. Pero Yeah. parang hindi achieve yung ano. Talaga ba, Miss Authentic taste, Uno? diba? Kailangan ganyan. Kasi bawat pagkain nila may distinct ano yun eh, Yeah. lasa eh. Yeah. Pad krapao. Medyo mataas ang anghang factor nito eh. Teka, mukhang sinusubok ako ng mga Thai dishes na ito, ha? Tingnan natin kung kaya ko ang anghang. Taray, kaya spice level. Hindi namumula oh. Ang taray! Hindi namumula. Usually, papawisan dapat. Ang sana anghang? Ay, ang taray mo talaga, Miss Susan. Grabe ka. Ang sarap. Next, Thai white chicken. Iba din. Iba din. Lasa. Iba din. Litong-lito ako sa pagkain. Ako din. For the dessert naman, alam nyo na, pag Thailand, yung mango sticky rice. Kunat, di ba? Sarap talaga. Talaga ba? masabi kung di masarap. Thank you. Paalala ni Rachel magpa-reserve kung pupunta rito para mapaghandaan nila ang best Thailand food trip experience nyo. Paano mo minamarket yung mga Thai dishes mo dito sa mga Pinoy? Magugulat ka sa mga Pilipino kung bakit sobrang dedicated and love nila ang Thai cuisine. Kasi, at alam nila, kung minsan they will request for the spice level. Family effort daw ang kanilang business. Ang anak ni Rachel na si Leona, Thai coffee naman ang panlaban. Ang mami ni Rachel na si Mami Elvie naman, ang namamahala ng kanilang farm. Bukod kasi sa restaurant, pwede rin mag-book ng bed and breakfast sa kanilang farm. Oh, ba't ka pupunta ng Thailand? Kung pwede ka naman dito na. Pwede pang matuto ng Thai language rito. Salamat ka! Ang masarap po, Masarap. Aroy ma! Aroy, ma! Aroy ma! Aroy, ma! Di ba mga... Alam mo, magaling ka ha? mga Thai! Ang mga Thai kasi para may lambing magsalita, di ba? Suway ma! Suway, ma! Oh, tinong marunong. All Thai experience talaga! Diba, hindi mo namimiss ang acting o... My love is really in cooking right now eh. Masyadong kinapture ni Kunlek yung ano ko ngayon, yung persona ko ngayon. Every single luto, parang alam ko kasi gumagawa ako ng artwork. Ngayon, nasa peak ako ng sobrang pagka-in-love ko sa authentic Thai cooking. So kumain na kayo sa luto ko kasi in love ako sa kanya ngayon. March na! Pero pabago-bago pa rin ang panahon. For the init sa morning at nilalamig naman yan sa hapon. Iisa lang ang perfect sa ganitong weather, ang favorite nating kape. Sawa na ba kayo sa coffee in a cup na pagkatapos inumin, itatapon na? Well, ang bagong discovery kong walang tapon. Iced coffee na nakalagay sa matigas na apa o coffee cone, mainit na kape na nakaserve sa cookie cup. Sino ba naman ang hindi mag-e-enjoy sa hottest gimmick na ito? May pambara na, may panulak pa. Ako si Mong, seller ako ng cookie cup at coffee cone. Kabilang ang negosyo ni Mong sa mga nagpo-promote ng paggamit ng edible o nakakain na cups at straw.
para mabawasan ang plastic consumption sa bansa. Nag-start po siya 2 years ago, 2023. Dito po kasi sa Marikina, medyo mahigpit po sila sa disposable cup. Na-inspire po talaga ako sa ibang coffee shop na gumagawa ng edible na straw. Naisip ko na bakit hindi natin gawin sa baso. Nagsimula si Mong sa pagtitinda ng kape online hanggang naisipan niyang magtinda gamit ang kanyang bisikleta. Photographer po kasi ako dati. So, may kaibigan po akong nagpa-photoshoot ng product niya, yung coffee bean. Naisip ko na lang bigla na ang sarap kasi nung amoy nung coffee na yun. Gusto kong magtinda ng gano'n. Pero ang kapihan on wheels ni Mong, nilangaw daw noon. Parang bago sa tao eh. Naka-bike tas brewed coffee. So normally kasi mga 3-in-1 yung nasa kalye. First 2 weeks ko, kapatid ko lang, tapos yung kaibigan ko. Hindi lang talaga ako huminto. Minarket ko lang ng minarket. Hanggang nakabuo na ako ng community. Mga kapuso, wala po akong clue kung ano ang nasa loob ng mga yan. Tempurado. Noodles. Kanin. Sirit na nga, ano ba kasing laman ng mga itay? Ito nalapitan na natin kung ano ang laman. Ay, kape. Parang natunaw na ice cream eh, di ba? Ay, parang sarap inumin. Ay, ang bango. Ay, ang cute. Nakakain ba to? Kalma lang, self. Mamaya pa ang tikiman. Ituro mo na nga muna sa amin ng paandar na coffee cone cold drink mo, Mong! Unang-una po sa lahat is, kailangan nating mag-grind ng coffee. Okay na. Yeah, meron na tayong kape. Tapos, Papatong lang po natin siya dito sa may circle. I-press po natin siya. Ipe-press? Apo. Para po magpantay po yung coffee. Pwede na po nating ipasok sa espresso machine natin. lalak. Ilalak po siya. Ayan po. May sukat po kasi tayo. 45 ml lang po. Tapos pe-press. So, automatic na po. Automatic yan. Tapos, ito na tayo. Meron na tayong espresso. Sa coffee cone natin, ang gagawin po natin is ilalagay po natin lahat ng ingredients dito para i-shake lahat. Okay, ito muna. Yan po yung coffee na. So, coffee. And then, next po natin yung sugar namin na syrup. Sugar. And Tapos, then, yung hazelnut na syrup natin. flavor. Yes. Tapos, Then the milk. milk. Yes. Lahat na din to. Yes po. Yan. Tapos, shake natin. Shake po natin. Shake natin mabuti. Gano'ng katagal? Yan po, pag nakita na 2 po days? natin, pag nakita na po natin equal na yung pagka-brown. So, yun na Yun. po siya. Oo. Ilalagay na natin. Tapos, hindi lang po natin maisasama yung yellow. Yung Para ano sulit lang. na sulit po yung coffee. Tara! Walang yellow po. Kailangan mong lagyan ng chocolate para hindi lumambot agad yung cone. Para hindi po siya mag-leak. Kasi po, dalawang patong po siya ng cone. Dalawang patong? Na pinagdikit po namin. So, itong cone mo ay gawa sa ano? Yeah, waffle po. Sunod naman na gagawin namin ni Mong ay ang cookie cup hot drink. Coated din ng chocolate, ang kapal. Yes, po. Di ba kayo nalulugi dyan? Daming tsokolate. Hindi po. Gawa po siya mismo sa cookie po siya. So, binibake po talaga siya. Binibake mo yung cookie. Yes. Kailangan lang gumiling ulit ng coffee beans para makagawa ng espresso. Meron tayong espresso, mag-i-steam naman tayo ng milk. Lagay lang po natin siya dyan. Tapos, ikot lang po natin. Hanggang magbabol. Opo, hanggang umilit po siya. So, uusok po siya. So, ito na yung ating espresso. Ano unahin ko? Yeah, espresso shot Lagay po. ka? Lalagay po natin. Lahat. Yes po. And then, the milk po. Lahat din? Yes Hanggang po. mapuno lang? Yes po. Carry ng ma-refresh na coffee cone cold drinks ni Mong for only 179 pesos. May caramel latte, triple chocolate, mocha latte, at Spanish latte. 180 to 200 pesos naman ang cookie cup hot drinks. Present ang coffee latte, hot choco, mocha at affogato. Meron ding super iced coffee o kape na nasa bloke ng yelo. Sa ngayon, meron ng 3 branch ang coffee business ni Mong at meron na rin nag-franchise. Kasama ni Mong sa pagpapatakbo ang business partner na si Carl. Ginamit ni Mong ang back pay niya noon na 3,000 pesos mula sa pagiging IT para simulan ang negosyo. To the hottest level na ngayon ang kita niya na umaabot na ng 6 digits kada buwan. Back to our daily grind! Pag naamoy mo, gusto mo na talaga siya tikman. Ayan, cone pala to. Hindi ito na cookies mo. Sarap. Tama yung combination kasi di ba ang cone medyo matamis, tapos ito hindi siya masyado matamis. So, nag-complement yung lasa nitong
cold coffee at saka yung chocolate-coated na cone. Let's try naman itong cookie cup hot drink. Ayan, so sarap ng kape. Tapos may cookies ka na rin. Parang gaya nito, yung cold coffee niya, complement siya doon sa cone. Ganon din yung cookies na kinalalagyan nitong kape. Bagay na partner. Ayan, itong dalawa, kape at saka yung cookie cup. Ang sarap. Sarap po ng coffee. Ang unique po ng taste. Sweet po yung cone. May chocolate po siya. So, okay na okay po siya sa coffee na medyo mapait. Na may sweetness pa din. Nagko-combine yung lasa and at the same time, perfect po yung combination nilang dalawa. Sobrang marirecommend talaga po itong coffee na to, lalo na sa mga yung may hilig sa coffee tapos at the same time mainit. Yung mismong chocolate po, sakto lang po yung lasa, nagbe-blend po sa tamis ng cookies po. First time ko din po makakita ng cookies na mayroong hot chocolate sa loob. Pagiging makatao raw sa mga empleyado ang isa sa susi sa pagyabong ng negosyo ni Mong. Give and take po kasi yan eh. Kung marunong kang magbigay sa tao mo, magbibigay din po pabalik sa'yo yung tao mo. Naniniwala ako pag maganda yung work environment mo, mas maagaan magtrabaho, alam mo yun, mas gaganahan ka palagi. So, lagi kang excited na pumasok. Nakabili na si Mong ng 2 sasakyan, napalaki ang negosyo at may lupa na ring hinuhulugan. Kala namin dati, ganun na lang yung buhay namin mag-e-end din. Sa probinsya na halos isang beses lang kumain, mas marami pa po kami magkakapatid. Huwag lang tumigil talaga ng sobra. Laging yung mindset ng pagiging negosyo ang i-practice natin. Yung proseso kasi doon, yung pinakamasarap. So marami kang matutunan talaga. Mainit man o malamig ang panahon, patok na patok ang kape. Kaya maituturing itong negosyo for all seasons. Ngayon papainit na naman ang panahon. Gusto niyo bang mahiga at mag-relax sa tubig na maraming bula? O diba, syala? Bath bomb ang tawag dyan. Mayroon itong iba't ibang kulay at amoy depende sa trip nyo. Dati lang itong school project ng 23 anyos na si Ryan na ngayon isa ng pasabog na negosyo. Magkano kita mo? Around 5 to 6 digits po per month. Bugs! Ay mga kapuso, kita nyo naman ang get up ko ngayon, di ba? May pag-scientist tayo today. Pero tayong gagawin ngayon. Hindi ko nga lang alam kung paano gawin. Papaturo tayo sa nasa likod dito tinatawag ng mga bath bomb na to. Ayan, si Ryan. Papaturo tayo dito. Yung batang to project daw to sa school Project mo to sa school, Ryan? Yes po, nagsimula po siya nung grade 12 before mag-pandemic. Naisipan namin siyang gawing school project and then later on, naging business na po. Usually, sino market niyo nito? Usually, mga tourist, families. Talaga? Yes po. Saan Hotels. Yan. Sa hotel? Yes. Big time tong si Ryan, pati hotel, ha? Turuan mo nga paano magawin to. Sige po. Ang gagawin namin, ang bestseller nilang Lavender Bath Bomb na may 2 kulay. Ang bath bomb po is compacted siya ng dry ingredients. Mainly, baking soda, citric acid, cornstarch, and yung fizzing formula namin. Kala ko ang cornstarch pagkain lang. Yes po, mostly mga food. Paghaluin lang ang dry at wet ingredients. Ang naisip ko dito, Ryan, habang pinahalo mo sa akin, para akong gagawa ng puto bumbong. Kasi ganyan ang puto bumbong, di ba? Ayan Bali, ang next naman na po natin, once na-incorporate na natin yung mga liquid ingredients, ilalagay naman na po natin yung citric acids. Mix lang? Yes po. Mix nyo lang po na by hand. By hand pa rin, para mas yung pagkakahalo, no? Sunod na sa molde. Kuha lang po kayo ng isang scoop, and then nalagay nyo lang po dito. Puto bumbong tayo dyan. At hahaluan ng kulay pink na powder. Pupunta na po tayo sa exciting part na bubuin na natin yung bath bomb. Yan ang exciting part. Okay. Ano kaya ang kalalabasan ng aming experiment? Willing to wait po. Nagsimula ang bubble bath business ni Ryan nung senior high school pa lang siya. Kasi yung school professor namin, nag-request siya na maghanap kami ng business na unique, kumbaga hindi pa kilala dito sa Pilipinas na pwedeng ibenta. So, nag-research kami sa YouTube kung ano yung mga pwede naming simulan, and then doon ko na-discover yung bath bombs. Nang makulong siya sa bahay dahil sa pandemya, naisipan niyang gawing negosyo ang kanyang school project. Sinimulan ko siya
After nung grade 12, with my capital of 1,700 nung baon ko nun. Pero naging madulas daw ang swerte sa simula. Nung una po, nahihirapan talaga ako and marami akong doubts kung mabebenta pa talaga siya. At the same time kasi nasisira rin halos lahat. Ang unang ipinuhunan, hindi pa man kumikita, nawala agad na parang bula. Nagkaroon din ako ng problema na yung 1,700 na yun naubos na, yung products ko nasira na lahat kasi hindi pa siya talaga perfect. And then, nangutang pa ako noon or nanghiram ako sa parents ko ng 5,000 parang additional para lang matuloy ko yung makagawa ulit ako. Inabot daw ng halos 1 taong trial and error bago niya na perfect ang kanyang produkto. Kahit daw hindi lahat ay may bathtub sa Pilipinas, unti-unti raw pumatok at nakilala ang produkto niyang Bath Bombs. Napansin ko rin na yung iba, although walang bathtub, nakikita ko sa mga reviews nila online na gumagamit sila ng mga inflatable pools, yung iba palanggana, or meron din yung mga iba na nabibili nila na parang maliliit na bathtub, kung doon nila ginagamit. And yung mga tao rin na naga-out of town or pumupunta sa mga ibang lugar na may mga bathtub yung area. Hanggang sa hindi na lang pa isa-isa ang benta, pati mga hotel at spa, kumukuha na rin ng bath bombs kay Ryan. Pasabog talaga. Itutuloy ko muna ang paggawa ng bath bomb. Pupunta na po tayo sa exciting part na bubuin na natin yung bath bomb. Yan ang exciting part! Ito yung unang mold, ito yung second mold. So, bali, gagawin nyo lang po. Ay, ganun? Ipagka-compress nyo lang yung dalawa. Bakit mo ginawa pang ganyan? Para buo po siya. Pagtatakipin! Yes po, ganyan. Para isang buo po. I see, I see. Yan. Galing. Tapos na to? Yes po, yan na po yung... Bath bomb na to? Soap na to? Yes po, soap na po yan. May drying lang po siya ng 1 day. Kano kita mo? Around 5 to 6 digits po per month. Kailan malakas? Tuwing summer and Christmas? bare months. Pinare-regalo? Yes po. Galing ni Raya. Naisip niya project, school project lang niya, pero ngayon naging kabuhayan niya at kita niyo naman ang kita. Pak na pak! Success ang ating experiment! Sumakses tayo! Sumakses! Matapos ang isang araw na pagpapatuyo, buo na ang aking bath bomb. Mabibili ang bath bombs ng 89 hanggang 249 pesos, depende sa laki at klase. Mayroon din silang maliliit na version na nakalagay sa jar na nagkakahalaga ng 299 pesos. Bukod sa bath bombs, nagdagdag na rin sila ng iba pang mga produkto, gaya ng shampoo at conditioner bar, handmade bar soaps, bath salt, bubble bath, soy candles at kung ano-ano pa. Nakapaglalabas daw sila ng 500 hanggang 1,000 piraso ng produkto sa isang buwan. Dahil sa negosyo na ipagawa ni Ryan ang office at production area nila sa garahe ng kanilang bahay. Mayroon na rin siyang 2 empleyado. Napag-aral rin niya ang sarili ng 2-year course ng BS Aircraft Maintenance Technology at higit sa lahat, bilang panganay, nakatutulong na siya sa kanyang mga magulang. Hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan, pero hindi sumuko sa laban si Ryan. More on consistency, yung passion mo talaga na parang may apoy sa loob mo na deep down may gusto kang makuhang resulta, may gusto kang, may pangarap ka na gusto mong ma-accomplish. And nung nakuha ko na yon, doon na parang nagkaroon ng fulfillment para sa akin na naging parang mas lalong naging motivated ako, mas naging consistent ako na mas lalo pang palakihin pa yung negosyo. From school project to pasabog na business real quick dahil anumang edad, basta may puso sa pagninegosyo, winner! Hindi biro ang magnegosyo, pero ano nga ba ang nagtutulak sa kanila na maging masigasig at magpatuloy sa pagninegosyo sa kabila ng mga pagsubok? Para sa pamilya ko, sila lang naman talaga yung reason kung bakit ko ginagawa lahat ng sakripisyo, lahat ng pagod para magkaroon ng magandang buhay yung pamilya ko.
dapat mas nagluluto ka with love. Kung ano yung ginawa ko sa acting or sa fire dancing ko, this is the same amount of energy na binibigay ko sa luto ko. Talagang 100% performance. Para mabigyan ko ang pamilya ko at ang aking sarili ng magandang buhay. At the same time, makilala ang aking products, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.